Araw ng Lunes mga kaibigan at gusto ko natin pakitunguhan ito pong mga balita dito ho sa epekto ho ng disaster dahil ang 4th District isa ho siya sa talagang pinakamatinding tinamaan at kasama ho natin ang board member ng 4th District Carissa P. Nagit, pero doktora sa Morning po. Sa CLTV 36. Ma'am, inaalam po namin kung paano ho ninyo hinaharap ito pong problema sa inyong distrito at anong estado na ho niya as of this time? So, sa mga nakaraang linggo po na tayo po ay naharap sa kalamidad, lalo na po sa akin sa 4th District, kami po yung severely affected, yung 8 bayan sa 4 distrito severely affected. So ngayon, isa po sa mga aming ginagawa talaga from the provincial government ay makipag-ugnayan sa national government at syempre po bumaba para tutukan po kung ano mga pangangailangan mula sa munisipyo hanggang po sa barangay level. So ang ating pag-ikot po sa buong 4 distrito, hindi lamang siya nakafocus dun sa baha mismo, pero isa po sa mga tinututukan namin bilang Vice Chair din po ng Provincial Health Board ay tignan po yung mga kaso lalo na po ng mga seasonal or flood related na diseases po gaya ng leptospirosis, dengue, at saka po yung mga pasyenteng nagkakaroon ng alipunga. Yun po yung mga isa sa mga tinututukan natin. Doon naman po sa health side, kasama po katulong ang Provincial Health Office. Isa rin po sa mga nangyari kasi dahil nga po sa paglubog at syempre delikado po yun sa mga kuryente, napasara po ang Domingo B. Flores District Hospital sa Macabebe. So, isa po yun sa mga ospital na nagkikater sa mga pasyente natin mula sa Apalit, Macabebe at saka Masantol. So, isa sa mga ginawa po natin ay makipag-ugnayan naman sa DOH para magtayo po ng Type 1 Fixed Emergency Facility doon po sa bayan ng Santo Tomas, malapit po doon sa Bukas Center. Para makarating naman po ang mga pasyente mula po sa Macabebe, Masantol hanggang po doon sa Bukas Center. Tayo po ay meron ding mga kasama katulong mula po sa Philippine Army na nagpahiram po ng mga truck para mapadala po natin yung mga pasyente. So kung makikita nyo po, interconnected at may communication po tayo para masigurado na kahit po may baha, kaya natin magserbisyo dun sa mga pasyenteng nangangailangan at hindi po talaga maititigil, lalo na po yung sa health aspect po natin mula sa capital. Hindi yan. Ang baha ho dito sa Pampanga, lalo na sa 4th District, ulit-ulit lang yan. May babalik. At meron ngang nagsasabi na yung resiliency, kuminsan hindi na akma para gamitin pa, para ikampanya natin. Knowing na ang Kapampangan talaga matibay at nagpupursige. Pero kayo, bilang isang local leader, may nakikita pa kayong pag-asa na natutugunan ho ang problema sa mataas na baha lalo sa inyong area? Okay. So, syempre, sabi nga po sa amin, from the Sangguniang Panlalawigan, sinusuportahan po namin ang mga idea at syempre mga proyektong naiisip po ng ating mahal na Governor Nanay Lilia Pineda at Vice Governor Dennis Delta Pineda. Isa nga po sa mga nabanggit niya kanina, yung devolution po na nakatutok sa LGU, yung mga project natin. Kung dun po sa ating nung nag-address po tayo ng state of calamity dito sa Pampanga, isa po sa mga pinunan ng ating governor ay ang ating mga proyekto na pangangailangan para po talagang makabawas or masolusyonan talaga yung baha dito sa Pampanga, hindi lamang po sa 4 distrito. Nakikita po namin kung ano yung mga pangangailangan on a district level, on a provincial level, at isa po yun sa mga inaasahan namin na sana yung devolution nga from national to provincial or dito sa local government units natin, isa sa mga sana mabanggit po talaga para lalo na yung mga focus natin sa flood control projects ng province.